Magandang Wednesday morning po sa inyong lahat, mga katots. Kumusta po kayo? Happy New Year po at Merry Christmas. Ako po makakasama ninyo sa umagang ito. Ano po pala, ako po si Father Reynel. Baka po kayo medyo malito. Ayan. At ating po magiging katanungan sa umagang ito ay natatakot ka ba? Yan. Sapagkat sa Ebanghelyo po, ayon po kay San Marcos para sa araw na ito, Kabanata 6, mga talata ah, 45 hanggang 52. Dito po inilalarawan ang isang pangyayari kung saan si Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig upang puntahan niya yung kanyang mga alagad na nasa bangka at nahihirapan dahil sa malakas na hangin. No? At sila nung nakita nilang naglalakad ang ating Panginoon, hindi agad niya sila nakilala kaya sila'y natakot ang akala nila ay ito'y multo. Ano? Kaya ang pagkatakot, minamahal ng mga kapatid, ay ito ay bahagi, kumbaga ay natural na reaksyon natin sa mga bagay na hindi natin masyadong naunawaan, hindi natin kontrolado. At mahalaga po na ito ay kilanlin, upang mas maintindihan natin at maharap natin at makahanap tayo ng mga paraan upang malampasan ito. Kami tayong pagkatakot sa buhay. Halimbawa po, takot tayo sa kamatayan. Ito yung isa sa pangkaraniwang nating kinatatakutan. No? Bakit kaya? Siguro dahil hindi natin tiyak saan ba tayo pupunta talaga. Ano? Hindi natin tiyak ba sa langit ba talaga o kung saan. Pero syempre, tayo ay naniniwala sa Diyos at yun yung inaasahan natin na sana. Kung magkagayon man, tayo pa rin tayo sa kamatayan. Takot tayong mabigo, di ba? Marami tayong mga layunin sa buhay, pangarap, ano kaya matutupad ko? Mangyayari kaya ang aking mga kagustuhan na kung minsan ito ay nagdulot sa atin ng pag-aalinlangan o kaya kawalan ng tiwala, kumpiyansa sa sarili. Takot din tayo sa pag-iisa, takot tayong mawalan o maiwan o kaya mawalan ng mahal sa buhay. Siyempre, ito ay nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Natatakot din tayo minsan na sa mga karamdaman, sa mga sakit, sa mga paghihirap, physical man ito o anong uri man ito ng sakit. Sapagkat ito ay nagdudulot sa atin na para bagang iwasan na lang natin yung mga sitwasyon na maaaring magdulot sa atin ng mga sakit o pasakit sa buhay. Takot tayo ding mahusgahan ng ibang tao. Yan, at takot tayo sa mga pagbabago, yung takot tayo na lumabas sa ating comfort zone. Ito ay nagdudulot sa atin ng pagkabalisa o kaya pag-aalala. Ito yung mga ilan lamang sa mga karaniwang nating kinatatakutan. Pero sa gitna ng pagkatakot, ano baga ang dapat nating unawain o intindihin? Nang sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. Pinakalma niya yung kanyang mga alagad, yung puso ng mga alagad, para pinalakas ang loob. Yun pala, sa gitna ng pagkatakot, para tila baga sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag kang matakot, nandito ako para sa iyo. So kailangan natin ng pananampalataya. Kailangan natin ng pagtitiwala sa Diyos. Ito yung magbibigay sa atin ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa mga sitwasyon na katulad ng mga iba't ibang pagkatakot na ating nabanggit. At syempre, hindi matatapos sa pananampalataya lamang. Magpapatuloy tayo, kikilos tayo, gagawa tayo, patuloy tayong maglalakbay sa buhay na ito sa kabila ng marami nating kinakaharap na pagkatakot. Dapat tayo kumilos at yun, sundin ang kalooban ng Diyos, tuparin ang ating mga misyon bilang mga Kristiyano. Napakaganda noong pinapaalala sa atin ng mga panahong ito ng Kapaskuhan, bakit sinilang ang ating Panginoong Hesus, bakit may Pasko, ito pinapaalala sa atin na lagi nating kasama ang Diyos. Kaya natatakot ka ba? Ito nating tandaan, kasama lagi natin ang Diyos. Okay po? Ayan. At lagi po paalala sa atin ni Bishop, I always be cyber missionary, evangelize through social media. Please like, share, and follow our page. Thought for the Day, ating Instagram, Thought for the Day, YouTube channel na TFTD, Blessed and Blessing. TikTok account natin ay Thought for the Day. Dadako naman po tayo sa
mga pagbati. Happy birthday po kina Librada Valenzuela at, Estrel Yayambao. Sila po yung mga apostolado ng panalangin. Happy birthday po sa inyo. At ang lagi pong paalala sa atin ni Bishop Juni, always be blessed and be a blessing. Magandang araw po at ingat po kayong lagi.